Hindi ka makakapagpasalamat kung hindi mo nakikita at nararamdaman na ikaw ay benendisyonan at pinagpala ng Diyos at ng ibang tao. Kaya nga po, ang salitang ginagamit natin sa pasasalamat sa Ingles, other than being thankful, is being grateful. You can only be grateful if you feel and experience that you have been filled with greatness. Grateful, dalawang salita. Great, ibig sabihin kapangyarihan, lakas, grasya. Full, fullness, pagpuno. Pag pinuno ka ng grasya, doon ka mag-uumpisang magpapasalamat sa Diyos at sa ibang tao. Yan po yung narinig natin sa Ebanghelyo, ang Benedictus ni Zacarias. Zachariah is blessing God because finally he has seen, felt, and experienced that he has been blessed by God. Dito po sa ating parokya, tayo din po ay na-bless ng Panginoon. Dahil po sa ating Facebook page, dahil po sa ating mga avid listeners and followers, nagkaroon po ng extra income ang parokya. At dahil po tayo ay benendisyonan ng Diyos sa pamamagitan ng Facebook, ibinalik po natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng balikhandog. Nakapagbigay po tayo ng mga Christmas ham, 800 pieces po. 500 pieces po ng mga Christmas ham ay binigay po natin sa mga nagsaserve sa parokya. Yung pong 300 pieces, binigay naman po natin sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan nating kapatid dito po sa parokya. Naibigay po natin itong ating mga regalo. Pero pagkatapos po ng ilang araw, napansin ko po, parang napakakonti po yata ng mga nagpasalamat sa mga nabigyan. Araw-araw ko naman po nakakasama yung mga nagsaserve sa simbahan, kamukha po ng mga EMDC, pero parang wala po yata akong narinig na may lumapit sa akin at sinabi, "Salamat po, Father," dun sa ham. Mabibilang ko po siguro sa aking mga kamay at nakasave po sa aking cellphone yung mga nag-message po at nagpasalamat. Hindi naman po sa parang nangwenta ako, no? Pero nagtataka lang ako, bakit nagbigay ka, walang nagpapasalamat? Dalawa lang po siguro yung ibig sabihin. Pag ang isang tao binigyan mo, pero hindi nagpasalamat, una, baka hindi nakarating yung binigay mo sa kanya. Kaya yun po yung tanong ko, nakarating po ba yung ham sa inyo? Hindi po yata. Baka po binulsa ng mga coordinator. Hindi naman po kaya. Hindi naman po sana. Pero pangalawa, pag binigyan mo, tapos hindi nagpasalamat, anong ibig sabihin? Hindi pinapahalagahan. Hindi appreciated yung binigay. Kaya nga po, ako'y napaisip. Sabi ko sa sarili ko, next year kaya, magbibigay pa kaya ako ng ham? Kasi po, out of the 800, less than 100 lang po talaga yung nagpasalamat. Kaya yan po yung pinagmumunihan ko. Magbibigay pa kaya ako ng ham? Hindi naman pinapasalamatan yung effort ng parokya at saka yung effort ko. Gumastos yung parokya, pati po ako, personal na pera ko, ginastos ko. Pero kahit na simpleng thank you, wala man akong narinig. Habang pong iniisip ko yung ganyan, merong pinaisip din ng Diyos sa akin. At parang sinabihan ako ng Diyos. Alam niyo po kung anong sabi ng Panginoon sa akin? Ayan, alam mo na yung nararamdaman ko. Ako nga, araw-araw ko kayong binibigyan ng buhay. Ako nga, araw-araw ko kayong binibigyan ng grasya. Pero ine-expect ko ba kayo na magpasalamat sa akin? Hinihintay ko ba sa inyo na pasalamatan niyo ako? Ilan sa inyo yung bumabalik at nagpapasalamat, nagpupuri sa lahat ng grasya, bendisyon na pinagkakaloob ko sa buhay niyo? Hindi ba ganyan din? Less than 10%. Yung mga nagsisimba, yung mga nagdarasal, yung mga nagpapasalamat. Ako na to, Diyos na, pero hindi naghihinakit, ikaw pa kaya? Pagpatuloy kang nagbibigay, pagpatuloy kang nagmamahal, pagpatuloy kang sumusuyo, kahit na hindi ka pinapasalamatan, ano po ang tawag doon? Ang tawag po doon, kabanalan.
banal ang Diyos. Kasi patuloy siyang nagbibigay, nagmamahal, sumusuyo sa atin. Nagbibigay ng bendisyon at grasya. Kahit na madalas nakakalimutan po natin siya. Kahit na madalas hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kahit na madalas hindi natin ma-appreciate yung ginagawa niya sa buhay natin. Paano po ba tayo magiging mas mapagpasalamat? How can we become more grateful for everything that God has done for us? For everything that God has given us? Ito lang po yung palagi nating isipin. That we are undeserving and yet God always blesses us. Hindi naman po tayo karapat-dapat, pero palagi tayong nakakatanggap ng pagpapala sa Diyos. Baka makalimutan po natin kung saan po tayo gawa. Sa libro po ng Henesis, doon natin nalaman na ang tao ay ginawa ng Diyos galing lang sa dumi, galing lang sa ilikabok, galing lang sa lupa. Kaya nga po, ito yung isipin nyo. Ano man ang matanggap mo sa buhay na ito, malaking pagpapala na. Maliit o malaki, dahil tayong tao na gawa sa lupa, hindi naman tayo dapat talaga karapat-dapat sa anumang bagay. Kahit piso lang yung hawak mo, pasalamat ka. Kasi nung ipinanganak ka sa mundong ito, wala ka naman hawak ni piso, ni sentimo. Kaya bakit ka magrereklamo na kulang ang pera mo? Kung dumating ka sa mundong ito, wala kang hawak at ikaw ay aalis na wala rin naman dala. Huwag kang magrereklamo na luma na yung mga damit mo, pangit yung suot mo, o kahit na nakatsinelas ka lang. Dahil nung dumating ka dito sa mundo, hubot-hubad ka, wala kang suot. At pag ikaw ay umalis na, kung ano man ang suot mo, malulusaw yan. Isipin mo ito, tao ka nagawa sa lupa, pero dinadamitan, binibihisan ng Diyos. Huwag din po tayo magreklamo. Kung makikita natin ang ating bahay, napakaliit, napakapangit, basta't may bahay ka, basta't meron kang salilungan, basta't meron kang bubungan, magpasalamat ka kahit ano ang nasa lamesa mo dahil pinapakain ka ng Diyos. Binubusog ka ng Diyos kahit paan. Yan ang palagi po nating isipin. Hindi tayo karapat-dapat dahil lupa lang tayo, dahil alikabok lang tayo. Pero itong lupa na ito, itong alikabok na ito, ay binigyan ng buhay ng Diyos at araw-araw binubuhay ng Diyos. Hindi ka ba magiging mapagpasalamat sa Diyos? Be thankful because we are undeserving and yet God still loves us and graces us with His love and blessing.